Hello po mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Welcome po muli dito sa Simply Talkies Vlog. Kamusta po kayong lahat? Tayo po ay magbibigay ng ating maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping politika sa ating bansa. Once again, shout out po lahat sa inyo. May God bless us all. May God bless our country, the Philippines. May God bless and protect our Marcos administration from the forces of kampo ng kadiliman and to their minions. Pag-usapan natin mga kababayan ang itong patuloy na pagbanat ng mga young guns sa House of Representatives sa inyong tukmol. Ang talangkang tukmol na Vice Presidente, no? Nung isang araw si Representative Paulo Ortega ng 1st District ng La Union ay tinatanong po ang inyong tukmol na Vice Presidente kung ano po ang nagawa nito sa ating bansa. Hindi po kabilang dyan ng Davao City. Isang lugar lang po yan sa Davao Region. Pag Vice Presidente ka, you represent the whole country. Ha? Anong nagawa niya? So wag niyong ipagyayabang sa amin mga kababayan, ha, na hindi meron siyang mga programa sa kanyang OBP na Medical and Burial Assistance. The word assistance, panandalian lang yon. Band-aid fix. Mga yung bus, libreng sakay, band-aid fix yan. Ano yung permanente na programa niya na kasalukuyan at future na magagamit ng sambayanang Pilipino? Meron ba siyang programa para sa mga kabataan? Yung programa nila noon na sinasabi lang training daw, di umano. AFP pala ang may programa noon. Nakisabit lang sila tapos ginamit nilang AFP para manghingi ng certificate na gumastos daw sila ng 15 million. Nung nahuli, sabi ng AFP General, wala po, kami po ang gumastos dyan. Wala pong perang galing sa opisina ng DepEd. Diba? Huli ka. Saan napunta yung 15 million? Walang programa. Nakikisabit lang. Ibig sabihin, wala siyang ganito. Hindi malawak ang kanyang pag-iisip. Wala siyang, anong tawag dito? May leadership ba siya? Kasi magaling lang daw siya mag-utos eh. Pero yung mga programa na dapat nagmumula sa'yo, nang galing sa'yo, ilalahad mo sa mga kasamahan mo, sa mga resource person mo, sa mga abogado mo, o whatever. Sa mga kanang kamay mo, kaliwang kamay mo, ha? Yung mga tauhan mo, itong gusto kong gawin. Pwede ba to? Gusto kong gumawa ng foundation para sa mga special need children. Gawa tayo ng programa para sa mga senior PWD. Permanente ito. Galing ito sa OBP. Ganon, parang si Leni Robredo, may Angat Buhay Foundation. O ikaw di ilagay mo Sara Duterte Foundation. Anong target mo? Wala po. Puro na lang ayuda. Di ba nagre-reklamo nga siya doon sa kanyang budget, tinanggal daw yung Medical and Burial Assistance. Ayuda yun eh. Dapat nang kunin yun sa DSWD. Huwag mong ipagmalaki sa amin yun dahil galit ka nga sa ayuda. Wala siyang nagawa para sa sambayan ng Pilipino. Ano nagawa niya? Mag-joke. Bisaya ba na hindi natin maintindihan. Pasensya naman po sa mga Bisaya. Ibig ko sabihin, hindi niya kayang i-cater ang mga Pilipino. No? Kung talagang gusto mong maintindihan ka ng buong sambayan ng Pilipino, ano ba ang dominant nila ginagamit natin? Mas naintindihan pa nga nilang English eh. Di Englishin mo. Bakit ka makikipag-usap sa ibang dialekto na hindi naman namin naintindihan? Kailangan pa namin ng translator. Hindi naman sa pinupulaan natin dito yung mga kababayan nating Bisaya. Ang Vice Presidente natin ay prejudice. Ang Vice Presidente natin ay discriminatory. Ang Vice Presidente ninyong tukmol ay mamamatay tao at magnanakaw. Bakit si Pangulong Marcos pag nasa Ilocania siya, nag-Ilocano ba siya? Hindi po eh. Pag nag-i-speech siya, sometimes English pa nga eh. Saka Tagalog. Maaring bumanggit siya ng mga kakabsat niya, mga kakailyan. Pero that's it.
yung speech niya is written in Tagalog or English, si pusit. Di ba? Hindi natin maintindihan. Hindi sa pagpupula sa mga kababayan nating Bisaya. Di ba? Napaka-prejudice at discriminatory. O tapos hindi pa marunong magsalita, ganyan ang gagawin ninyo. Di kaya hiya ang ating bansa, nagloklok na naman kayo ng tanga at tamilmil, tukmol na vice presidente o presidente. Di ba? Hindi po, classless pa. Walang modo, bastos, o tinatanong ka ngayon. Tapos ka nang tanungin kung ano ang nagawa mo sa bansa. Ano ang tanong ni Representative Paulo Ortega? Pro-China o pro-Philippines ka? Tanong lang. Wala na explanation. Pro-China o pro-Philippines ka? Di ba? Wala kang masabi. Wala kang masabi sa mga kalokohan ng Chekwa sa ating bansa. Bakit? Nakikinabang sila sa Davao eh. Doon na lang sa Davao City, yung video, nakita nyo, ang daming inchik doon. Inamin doon, no, mga Chinese nationals, nagbabar lang, nagkalat doon sa Davao City. Malay nyo, yung mga Chinese nationals na yun, nakakuha na ng pasaporte ng Pilipinas dahil ang daling makakuha ng Peking birth certificate dyan sa Davao region na yan. Diba? Umalay nyo pa, yung mga Chinese nationals na yan, mga kriminal doon sa bansa nilang China. Bakit sila nasa Davao City? Kasi protektado sila ni Digong. Dahil si Digong ang #1 crime syndicate at drug lords. Biruin nyo yan, sabi niya 6 months lang daw, puta oh. Budol. O sagutin mo, Sara Pusit. Ha? Sagutin mo yung tanong sa'yo. Pro-China o pro-Philippines? Pag pro-Philippines ka, can you condemn the Chinese aggression, the Chinese bullying, the Chinese spying, and their pogos in our country? Yun lang. Diba? Wala po eh. Kasi Manchurian candidate sila ng China. Maybe ang isa sa mga panders nila ay ang mga Chekwa. O, diba? Nais ngang dominahin ng China ang Senado. Kaya sabi nga ng NSC saka si Tolentino, may mga senatorial bets na Manchurian candidate ng China. Binubuhusan ng pondo ng China. Di ba, Bongo? O, yung Pulse Fake Asia, naglabas na naman ng survey, nangunguna na talaga si Bongo. Biruin nyo, 62% compare kay Erwin Tulfo na 45 o 42%. Ang layo ng agwat. Sinong sinorvey ng Pulse Fake Asia? Bongo? Really? Oh, hindi nakapanipaniwala mga kababayan. Si Bato nandun? Oy, nako, hindi ka panipaniwala mga kababayan. Si Rebillame nandun? Oy, nako, hindi ka panipaniwala mga kababayan. Grabe ang pagbuhos ng pera ng Chekwa. Gusto nilang okupahin ang Senado para ma-reverse po nila, manali pa yung maritime law. Kasi napakasakit para sa mga Chekwa yung maritime law na sinulat ni Tolentino na ngayon po ay nasa UN Council na. Di po ba? Kaya nagngingit-ngit ang China pero walang komento dyan si tukmol ninyong Vice Presidente. Kaya nga tinatanong siya, ano ka, pro-China o pro-Philippines? Sinundan pa niyan ni First District Representative ng Zambales, Representative J. Kong Hun. Tamilmil, tahimik, nakakabinging katahimikan pagdating sa China ang inyong tukmol na Vice Presidente. O, ayan. Diba? Wala kang maririnig. Pagdating sa China, tahimik sila. Tikom ang bibig nila. Tanungin nyo yung mga padapa senators nila, wala. Si Bongo, ano ang sabi ni Bongo? What is ours is ours. O kanino patungkol yan, Bongo? Kanino mo sinasabi yang what is ours is ours? Sa Tagalog, kung ano ang atin ay atin. Generic yun, Bongo. Bakit hindi mo sabihin ng tuwiran na atin ang West Philippine Sea? Kung totoong ikaw ay pro-Philippines. Tapos number 1 ka pa sa survey ng Pulse Fake Asia. Wow naman! O, di ba? Hindi mo nga masabi. Tuwiran yung sabihin kayong mga padapa senators. Atin ang West Philippine Sea. Do it! Wala eh. Pare-pareho kayong mga
nakakabinging katahimikan. Maririnig nyo pati yung pagtulo ng ihi ninyo. Mga animal, di ba? So sino dapat iboto? 75% ng mga Pilipino na na-survey. Hindi ko alam kung Polls Fake Asia yan. I think it's SWS. 75% or more. Nais ng mga Pilipinong iboto yung mga kandidatong pro-Philippines. Sino ang mga pro-Philippines? Alyansa. Diba? Yung ilang mga hindi padapa laban senators, hindi yung independent tulad ng mga si Willie Revillame. Ano ang stance ni Willie Revillame sa West Philippine Sea? Yung iba pa, wag niyong iboto kasi may allegiance yan kay Duterte. Si Kiko Pangilinan, Bamakino, sino pa? Yung mga kakampengs, ano ang stance nyo sa West Philippine Sea? Isigaw, ba't hindi nyo isigaw sa inyong campaign? Ate ng West Philippine Sea, tulad ni Benhur Abalos, nung tinanong siya, pro-China, pro-Philippines. Pro-Philippines. Walang isip-isip. Pro-Philippines. Isisigaw pa niyan. Ate ng West Philippine Sea. Diba, Bilyar? Bilyar. Meron doon, Sandy Cay. Baka gusto nyo. May maliit na lupa doon. Diba, Abi Binay? Erwin Tulfo, Ben Tulfo. Si Mark Gongowa, atin ng West Philippine Sea dyan. Si Franz Castro, atin ng West Philippine Sea. O Binay. Diba? Yung mga susuportahan natin. Kaya, Sara Pusit, yung tukmol ninyong Vice Presidente, Nasaan ka? Pro-Philippines o pro-China? Nakakabingi ang katahimikan mo pagdating sa China aggression. Sino ang nasasalanta dyan? Yung mga kababayan nating mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Pero tahimik kayo. Akala ko ba mahal nyo ang mga kapwa Pilipino ninyo? Ay, hindi pala kayo Pilipino. Hindi kayo 100% Pilipino. Ang dugong dumadalay sa inyo ay hybrid. Oo, hap-hap lang kayo. Wala kayong pakialam sa mga mahihirap na Pilipino dahil wala kayong pakialam talaga. Kunwari lang na may malasakit kayo sa mahihirap na Pilipino, pero superficial, mga plastic, mga hypocrite, mga kababayan. Nakakahiya po. Now, punta naman tayo dito sa One Cebu Rally kahapon po dyan sa Cebu. Nakakatuwa po dahil nandun ang Pangulo, sinusuportahan niya ang Cebu, dahil malaking impluwensya po ang Cebu sa ekonomiya ng bansa, maunlad po ang Cebu sa pumumuno ng kanilang mga leader dyan, mostly si Governor Gwen Garcia. Si Governor Gwen Garcia inendorso po ang 11 alyansa, May isa lang siyang gustong isama, Pero kahapon 10 lang ang nabanggit niya, wala na naman si Bilyar. Hayaan nyo na si Bilyar, ibasura nyo yan. Pero si Bilyar, na-endorso niya na po nung mga nakailang araw. Ang matindi nito mga kababayan, pati si Erwin Tulfo, inendorso ni Governor Gwen. Nung una, hindi ini-endorso yan ni Governor Gwen. Siguro napagtanto ni Governor Gwen at sa pakiusap na rin ng Pangulo na itong si Erwin Tulfo ay hindi po si Rapi Tulfo. Kasi po may hidwaan po si Rapi Tulfo at si Governor Gwen tungkol po dyan sa inspeksyon na ginawa ni Rapi Tulfo tungkol sa isang bus. Yung bus pala, sabi niya, may kabalbalan. Ang sinasabi niya ay umaandar daw na ataol. Doon po nagalit si Governor Gwen kay Rapi Tulfo. Bakit kaysa magkomento ka ng ganyan, hindi na lang kayong mag-usap o i-penalize yung ganon? Wag mo naman kaagad pulaan. So medyo hindi magandang dating sa Governor. Parang sinisiraan ni Rapi Tulfo ang pamamahala ng mabutihing Governor. Wag naman ganon. Siguro, napag-isip-isip din ni butihing Governor Gwen na iba naman si Erwin. Tandaan ninyo, Rapi Tulfo is not Erwin Tulfo. Even though magkadugo yan, magkapatid yan, pero iba po ang ugali ng mga yan. Iba pa rin ang takbo ng utak nila. Si Erwin Tulfo ay pro-admin po yan. Kung hindi nga lang sana hindi siya natanggal as DSWD because may problema siya. Baka marami pa siyang mailalatang na programa sa DSWD. At mas lalong gaganda ang serbisyo ng DSWD. Pero kudos din kudos din kay Secretary Rex Gatchalian.
mahusay din po si Rex Gatchalian. Okay? So hindi natin na ano yon. No, at least nakakita ng kapalit ang Pangulo na kasing level ni Erwin Tulfo. O, di ba? Kaya ikaw, Bongo, yung assuming, o ganun po ang banggit natin, di ba? Assuming ka na tatakbo si Rex Gatchalian na senador noon, pahiya ka, utot mo. O, balik tayo kay Governor Gwen, no? At least napagtanto rin siguro ni Governor na itong si Erwin Tulfo ay siyang isa ring kakampi at katulong ng Pangulo. No? Kung ano po yung sabihin ng Pangulo nung kay Representative Erwin Tulfo nung siya ay DS Secretary, sinusunod po 'Di ba? So ibig sabihin itong si Erwin Tulfo, ang puso nito nasa mamamayang Pilipino. Ang puso nito ay sa pagtulong. Nagkataon lamang na ang Pangulong Bongbong Marcos ang nanalong presidente. No? Walang kulay ang pagtulong. Siguro ganun din na napagtanto ni Governor Gwen, Erwin is different from his brother. Tama naman po. So, kudos po kay Governor Gwen, kudos din kay Erwin Tulfo. Si Erwin Tulfo, tinutulungan niya po si former secretary ng DILG Benhar Abalos, no? Kinakandidato niya po si Benhar Abalos. O di ba? Kita nyo? Yan ang mga magkakakampi nagtutulungan. Di ba? Sa Senado baka magkakampi rin sila, pero pagdating sa plenary, pwede kayong mag-away-away doon lang sa plenary because you have to defend and you agree or disagree with the bill that you are trying to pass. Ganun po yun. Pero at the end of the day, it is just work. Huwag pa-apekto sa trabaho. Diba? O, biruin nyo, kinakampanya pa ni Erwin Tulfo si Benhar Abalos. Sabi niya, kung iboto nyo ako, isama nyo na rin si Benhar Abalos. Kasi gusto nila lahat pumasok As much possible yung 10. Hindi nakasama si Amy saka si Camille. 10, andyan si Pia Cayetano. Si Pia Cayetano, boto nyo na rin yan. Pro-admin na yan. Tutulong yan. Ha? Ewan ko lang sa kapatid. Doon ako nabibisit sa kapatid. Ha? Hindi kay Pia. Huwag nating idamay si Pia. Ha? Si Mayor Abby Binay. Subukan natin ulit si Abby Binay. Tapos si Tito Sen, si Pampilo Lacson na hindi tumatanggap ng PDAP. Si Manny Pacquiao, boto nyo! Para tingnan natin kung kakaya niyang kalabanin si Wonderful Tonight. Si Franz Castro, iboto nyo para may kasama naman si Hontiveros, hindi siya lonely girl doon. Si Mark Gamboa, tulad nating vlogger at influencer pero matalino po, press space. Ha? Tutulungan niya daw ang mga vloggers and influencers tulad namin. Di ba? Yun po yun. Ano na po, no? Salamat po Governor Gwen at kahit papano in-endorse nyo na rin po si Erwin Tulfo. Maraming salamat po sa pagtulong nyo sa ating butihing Bongbong Marcos Jr., our beloved President. Okay? Malaking ano po yan? Malaking botong 1 Cebu. 3.4 million mga kababayan. Kung lahat po yan, iboboto nila yung 10 sa alyansa, konti na lang. Kailangan nyo lang ng masabihin nyo, 15 million. Di ba? Governor Gwen, baka naman pwede si Mark Gamboa. Yun lang po, no? Kayo po mga kababayan po yung masasabi. Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.